Mga kaibigan, handa na ba kayong makinig sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, malalaman natin ang kakaibang karanasan ni Ramona sa kanilang tahanan sa Quezon City. Isang umaga, nagsimula siyang makaramdam ng malamig na tubig habang naliligo at may mga aninong gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Sa bawat hakbang, mas lumalalim ang misteryo at sa wakas, haharapin niya ang isang nakakakilabot na katotohanan na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng kwentong katatakutan. Ako nga pala si Ramona at salamat sa inyong oras para pakinggan ang kwento ko. Nakatira ako ngayon sa Quezon City at dito na rin ako lumaki. Ang buhay ko dito ay simple lang, kasama ang aking mga magulang at kapatid. Pero nitong mga nakaraang buwan, may mga kakaibang pangyayari na naganap sa bahay namin. Malamig ang umaga sa Quezon City at ang mga bintana ng bahay ay natatakpan ng manipis na hamog. Habang naliligo, biglang lumamig ang tubig. Tumayo ako, nanginginig, at mabilis na nagpatuyo gamit ang malaking tuwalya. Nagsuot ako ng medyas at nagtambal ng maraming tsinelas sa aking mga paa. Iniwasan kong tingnan ang aking refleksyon sa salamin. May kaba na bumabalot sa akin tuwing makikita ko ang aking sarili. Pumikit ako ng mahigpit at huminga ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Kaya mo to, Ramona, bulong ko sa sarili ko. Pagdating ko sa kusina, nakita ko ang tinapay, pansit canton, hotdog at mayonnaise na nakahanda para sa aking pagkain. Ngunit kinailangan kong itigil ang pagkain dahil sa liit ng aking tiyan. Tumayo ako at naglakad papunta sa sala. Iniisip kung ano ang susunod kong gagawin. Sa sala inayos ko ang mga kalat at umupo sa sofa. Binuksan ko ang telebisyon at nagsimulang manood ng pelikula. Sa aking pagkagulat, nakita ko ang sarili kong ulat ng pagkawala sa balita. Ang aking larawan ay nasa screen at sinasabi ng reporter na nawawala ako. Ano to? Hindi naman ako nawawala, bulong ko sa sarili ko habang kinukusot ang mga mata. Hindi makapaniwala sa nakikita. Tumayo ako at nagtungo sa salamin. Nang makita ko ang aking refleksyon, napagtanto kong malaki ang pagbabago ng aking itsura. Ang dati kong masiglang mukha ay napalitan ng maputla at walang buhay na anyo. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Sino itong nasa salamin? Tumalikod ako at naglakad papunta sa bintana. Iniisip kung paano ito nangyari. Habang nakatingin sa labas, napansin kong may kakaibang kilos sa gilid ng aking paningin. Agad akong lumingon, ngunit walang anuman doon. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako dahil sa ingay mula sa silid sa itaas. Ang mga tunog ay parang mga yabag at mga kaluskos. Sino yan? Sigaw ko, ngunit walang sumagot. Pumangon ako mula sa kama, nanginginig sa takot at binantaan ko ang pinagmulan ng ingay na tumahimik. Tumigil ka na, hindi ko na kaya ang ingay mo. Gutom na gutom ako kaya hinanap ko ang mga susi upang mabuksan ang mabigat na nakasigurong pinto sa harapan. Ngunit naalala ko na nasa silid sa itaas ang mga susi, kasama si Angelo. Walang magawa, kinailangan kong umakyat upang harapin ang kinatatakutan. Ang bawat hakbang ko ay nagpapalakas ng kaba sa aking dibdib. Pumunta ako sa silid sa itaas upang harapin si Angelo. Ang silid ay malinis na espasyo na puno ng mga libro at mga litrato. Habang naglalakad ako, tumanggi akong tingnan ang isang bahagi ng kwarto na parang may masakit na alaala na bumabalik sa akin. Hindi na dapat ako bumalik dito, bulong ko sa sarili ko, ngunit kailangan kong makuha ang mga susi. Nakita ko si Angelo, nakagapos sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagmamakaawa. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko, bagamat alam ko na ang sagot. Hindi siya sumagot, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasalaysay ng lahat. Lumapit ako sa kanya at sa bawat hakbang, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon.
Harapin ko man ang aking takot, kailangan kong makuha ang mga susi. Nakipag-ugnayan ako kay Angelo na desperado at takot na takot. Tinanggalan ko siya ng busal at nagmakaawa siya na payagan siyang gumamit ng banyo. "Please, Ramona, kailangan ko lang gumamit ng banyo," sabi niya. Pero sa halip na tulungan, inatake ko siya. "Hindi ka makakalabas dito," sabi ko habang tinatakot siya. Nasiyahan ako sa takot ng lalaki. Matapos ang isang mahabang pag-uusap kung saan nagmakaawa si Angelo, napalayain siya at nangakong aalis at hindi na mananakit muli. Nagkunwari akong isinasaalang-alang ang kanyang alok. "Sige, pag-iisipan ko," sabi ko, ngunit may kakaibang ngiti sa aking labi. Kinuha ko ang isang maliit na kutsilyo at binawasan ng kaunti si Angelo. Iniwan ko siyang dumudugo ngunit hindi kritikal ang sugat. "Ito ang kapalaran mo?" sabi ko habang pinagtatawanan siya. Iniwan ko siyang nakagapos na nagpapahiwatig na wala akong intensyon na tumawag ng awtoridad o palayain siya. "Dito ka na lang," sabi ko habang lumalabas ng silid. Sa aking pag-alis, narinig ko ang mahihinang iyak ni Angelo. Hindi ko na yon pinansin, bagkus ay nakatuon na ang aking pansin sa bagong yugto ng aking buhay, malaya mula sa mga tanikala ng aking dating pagkatao. Mga kaibigan, ang kwento ni Ramona ay nagpapaalala sa atin na minsan, ang tunay na halimaw ay nasa loob natin. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan. Tandaan, baka ang susunod na kwento ay tungkol sa inyo. Paalam at ingat.